Welcome to Planchikahan with AJ San, ang podcast chikahang may halong kaalaman. Hi guys, this is AJ and welcome to another episode of our Planchikahan podcast where we talk about social issues and stuffs while learning something about botany or plant science. And for this episode, we'll talk about change and my hair, which is now in the shade of green. So, before we proceed, let me guys ask you first a question which we can relate to our topic. So the question is, what makes the leaves appear green? A, it has chlorophylls that reflects green light. B, it has chlorophylls that combines blue and yellow light. And C, it has chlorophylls that absorbs green light. The answer for that question will be revealed at the last part of this episode. So ito na nga. Let's talk about change. And my hair, na if you can notice ay para bang monthly or weekly ay nag-iiba ng kulay. Sasabihin ng mga tao niyan, si EJ nagbago na naman. Si EJ nagbago na yan. Hindi na siya yung EJ na kilala ko noong high school o noong college. Tingnan mo yung kulay ng buhok niya. Kung hindi pink, kulay green. Tapos, pa-English pa sa podcast niya. Kala mo namang hindi taga-baryo. Nagbago na yan. Yan siya. Nagbago na. Ha? Ikaw, kailan ka magbabago? Charing. Inaway. Feeling ko maraming makakaaway tayo dito sa podcast na ito. Ganun. Di ba? Ang daming sasabi sa ibang tao. Nagbago na yan, nagbago ka na ganyan. Ikaw kailan ka magbabago? Di ba? Kapag nakita natin na may pagbabago sa isang tao, ang dami nating panghuhusgang nagagawa sa kanila. Di ba dapat yun yung baguhin natin, yung manghusga at manira ng tao dahil lang sa pinili nilang mas kilalanin, palaguin, o pagyabungin yung sarili nila sa pamamagitan ng pagbabago sa itsura nila? Ba't hindi mo sila hayaan kung gusto nilang magpakulay ng buhok? That can help them boost their confidence why not support them na lang? Their hair, their care. Kanya-kanyang choice. For example, if mamumuti yung buhok mo, if gusto mong pakulayan, go, support. If gusto mong mag-try ng bago sa buhay mo, magpakulay ka ng buhok, gawin mong pink, go, support. Kung saan ka masaya, go, support. Basta alagaan mo yung buhok mo. Do not just use different chemicals which can affect your health. So be sure that what you are using is safe sa kalusugan mo. Going back to a deeper pagpapaliwanag sa topic natin ngayon, which is change. Change is the only permanent thing in this world. Sabi daw yan ni Heraclitus. Which is true. Lahat nagbabago. But sana, yung pagbabago na gagawin natin sa buhay natin ay rooted sa pagmamahal. Malay mo, kaya pala nagbago ng kulay ng buhok yung tao kasi that person is moving on from a past that caused that person troubles. May mga pinagdaanan pala siya noon. Kaya, ayan, tinatry niyang baguhin yung sarili niya para makalimutan niya yung mga sakit ng nakaraan niya. Pinipili lang niya na mas kilalanin yung sarili niya ngayon. I-build yung self-confidence niya na wala sa kanya noon. Mas mahalin yung sarili niya. Kaya ganun. Pagbabago. Malay mo, kaya pala naging English yung tao kasi nagpa-practice lang siya para dun sa napili niyang career. Baka mag-a-abroad siya, baka mag-aaral sa ibang bansa o magtatrabaho sa lugar na puro Englishero. Bakit? Kasi gusto niyang gumanda yung buhay niya. Gusto niyang gumanda ang buhay ng mga magulang niya. Gusto niyang maabot yung mga pangarap niya. Gusto niyang patunayan na hindi hadlang ang kahirapan o kung taga-baryo ka man para maabot mo ang mga pangarap mo sa buhay. Hindi porket taga-baryo ka lang, mananatili ka na lang dyan. Libre lang mangarap, mga friends, mga kaplanchikahan. Wala pong bayad yung pangangarap. Mangarap kang mataas, okay lang. At gumawa ka ng aksyon para makamit mo yung mga pangarap mo. Huwag kang magpapakulong sa kahon. Huwag kang mananatili sa kung ano lang yung nakasanayan mo noon. Kung may pagkakataon ka na abutin yung pangarap mo, kuhanin mo. Abutin yung pangarap o yung buhay na gusto mo. Hindi lang para sa'yo, pati sa mga magulang mo, sa mga kaibigan mo, sa kapwa mo tao, sa bayan mo, para sa Diyos. Oo, may kanya-kanya tayong kasiyahan sa mundo. Marahil yung iba, okay na sa kanila yung kung ano yung meron sila sa ngayon.
support them. Be happy for them na lang, ganun. Likewise, kung ikaw gusto mong mangarap ng medyo mataas, we will support you. But again, make sure that the change na pipiliin mo sa sarili mo is rooted sa pagmamahal, hindi sa makasariling hangarin. Kung magbabago ka at nakalimutan mo na yung pinanggalingan mo, hindi ka na marunong lumingon at magpasalamat sa mga taong tumulong sa'yo, naging hambog ka, naging makasarili ka, maling pagbabago yung tinahak mo. Ngayon, kung sa tingin mo namang wala namang pangit na pagbabago sa sarili mo, kung sa tingin mong ikaw pa rin naman yung dating matulungin, magalang, mapagmahal sa kapwa mo tao, kahit pa nagbago na yung itsura mo tulad ng kulay ng buhok mo, ngunit pakiramdam mo ay hindi na yun yung tingin ng ibang tao sa'yo, hayaan mo lang sila. Naniniwala ako na kahit anong gawin mo dito sa mundo, mabuti o hindi, meron at merong masasabi ang ibang tao sa'yo. Ngayon, ipagpatuloy mo lang yung paggawa mo ng mabuti kahit na walang ibang taong nakakita sa'yo. For me, that is better. Yung tumulong ka sa kapwa mo tao na siya lang yung nakakita, si Lord. Although pwede naman siguro na ipakita sa ibang tao, maybe to spark inspiration sa kanila para tumulong din sila sa ibang tao. Basta make sure lang na hindi magiging hambog o hindi naghihintay ng kapalit yung purpose mo on doing that. Pangit na ugali ang dapat pinabago. And speaking of pagbabago, alam nyo naman siguro na sa ibang bansa, they have this season called autumn, fall, o taglagas in Tagalog. And during this season, the green leaves of trees changes their color. Nagbabago yung kulay ng mga kulay green na dahon ng mga halaman doon, ng mga puno doon. Yung iba nagiging orange, yung iba nagiging yellow, o kaya yung iba nagiging red. Why? There are two things to remember. No, number one, less sunlight. During this season, mas maikli yung araw. The days are shorter, which means less exposure sa sunlight. This will then lead to less production ng chlorophyll o yung green pigment na nagpapakulay ng green dun sa dahon. And number two, revelation of new pigments. Baka akala natin chlorophyll lang yung pigment sa dahon. In many species, there are other pigments such as carotenoids and anthocyanins which are responsible for the yellow, orange, and red colors of leaves. Since we have mentioned kanina na kapag ka-autumn na ay less exposure to sunlight, yung production ng green pigment chlorophyll bumababa. And dahil konti na lang yung chlorophyll na present, mas nagiging visible ngayon yung other pigments like the carotenoids nga and the anthocyanins, kaya naman nag-iiba ang kulay ng dahon during autumn. Kaya yung iba nagiging orange, nagiging red, nagiging yellow kasi onti na lang yung green pigment chlorophyll. Kaya nangingibabaw yung ibang pigments. So always remember those two ha. Kaya nagbabago ng kulay ang dahon na kulay green during autumn. It's because number one, less sunlight. Number two, the revelation or the appearance of new pigments. But the main reason for these changes in the colors of the leaves is in preparation for the winter season o yung taglamig. Pagkatapos ng pagbabago ng kulay kasi ng mga dahon na ito, from greens to yellows or oranges, the plants or the trees will then experience leaf abscission o yung pagkalagas ng mga dahon. Ngayon, bakit naglalagas ng dahon? Bakit natatanggal yung mga dahon ng mga puno? Ito ay para makapag-survive yung halaman during the winter season. Kasi nga naman, kung walang dahon, makakapag-save ng water yung halaman. Paano? No leaves means no water loss due to transpiration. Kasi nga naman sa dahon, di ba nagkakaroon ng transpiration process doon wherein nag-evaporate yung water. Since walang dahon, hindi mag-evaporate yung water. Makakapag-save ng water ngayon yung halaman. Bakit kailangan mag-save ng water yung halaman? Kasi nga, during the season of winter, walang tubig. Kasi nga nagyayelo, matuyo. So, para mag-survive, ni-let go muna yung dahon. Now, it kind of reminds us that sometimes in life, in order for us to survive,
We have to let go some of our parts that are prohibiting us to live and thrive. May mga parte sa buhay natin na kailangan nating bitawan kasi pinipigilan na tayong umusbong. Sana hindi tayo matakot na yakapin yung mga ganitong pagkakataon na kailangan talaga nating may mawala at mabago sa ating sarili para mas makilala at makita natin yung ating potensyal sa ating buhay. Isa sa mga favorite kong kanta ay ang Landslide by Fleetwood Mac. And the chorus goes like this. Well, I've been afraid of changing 'cause I built my life around you. But time makes you bolder. Even children get older and I'm getting older too. Yun, hindi naman siguro tayo makaka-copyright dun. No? Sa pagtanda natin dito sa mundong hindi naman tumitigil sa pag-ikot, mag-iwan tayo ng tanda ng pagbabago na kayakap sa pagmamahal natin sa sarili at sa ating kapwa-tao. Hindi masama yung pagbabago sa sarili, lalo na kung ito'y para mas hubugin ang sarili mo. At kahit na pa kulay green na ang buhok mo, basta alam mo sa sarili mong mabuti ang iyong hangarin sa mundo at hindi mo pinababayaan ng kalusugan mo, go, support. Ipagpatuloy mo lang ang mabuting pagbabago. And speaking of green, I think it's time to reveal our answer to the question, what makes the leaves appear green? If you think that A is the answer, it has chlorophyll that reflects green light, then you got it right. Kulay green po ang dahon dahil sa presence ng dominant green pigment chlorophylls nito na nag-absorb ng visible light from the red to yellow regions and blue to violet regions, except the green color kasi nga nire-reflect ito. That is why ito ang nakikita nating kulay ng dahon. Sa visible spectrum kasi, sa light, if you can remember in physics, the visible light composed of the Roy-G-Biv or the red, orange, yellow, blue, green, indigo, and violet na colors. And again, na-mention natin kanina na itong chlorophyll na ito, ina-absorb niya yung lahat ng kulay na yon except sa green. Yun lang yung nire-reflect niya, binabounce niya yon, kaya yun ang nakikita ng naked eye. Alright, let's make a recap on our topic for this episode. So we talked about the challenges of making changes in your life, na kapag may binago ka sa buhay mo ay magiging topic ka ng mga marites at tolit sa inyong baryo. Then we try to connect it with the changing of colors of the leaves of plants during the autumn season para sila ay makapaghanda and survive sa paparating na winter o taglamig. And that ends our Planchikan episode. Please subscribe on our podcast on both YouTube and Spotify for more Planchikan with Kaalaman. And don't forget to hit the like and share button para sa mas pinaraming kaplanchikahan. Once again, this is EJ, hoping that you'll join me again next time here at Planchikahan. And shout out pala sa mga nagpapa-shoutout sa mga nagdaan nating episodes, to Jira Caleb, hi JC, to Kuya Enzel, to Auntie Be, and sa lahat po ng mga sumusuporta, nag-aabang, nakikinig, nanonood at nag-share sa ating mga episodes. Thank you so much po sa inyong lahat and I appreciate all of your efforts po. God bless po. Bye!